Mabigat ang mga binitawan ni Saldico, pero anong pagtitimbang mo dun sa mga binitawan niya? Among them, of course, 100 billion in insertions by the President himself, the source of the NEP to begin with, and yung kickbacks by the President. Well, una ay hindi natin dapat i-outright i-reject yung testimony ni Saldico. Diba? Dahil very dramatic yung kanyang pagsulpot. Pero at the same time, hindi rin natin kaagad dapat tanggapin en toto yung kanyang sinabi. Dahil medyo may mga sinabi siya na medyo weird lang ng konti. No? Konti lang. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertions sa sarili niyang budget. Ibig sabihin, ikaw na gumawa ng budget, pinasok mo na in the first hand, di ba? yung galong insertions. Rather than, hihingi ka ng insertions sa BICAM na basically sole prerogative ng legislators. Okay. Bok, teka. Sino tumatawa? Mga camera. Hindi. The latter is unrelated. Pero ganito, Bok. The assertion that there were kickbacks on the part... I get what you mean about the budget insertions. Kasi nga, the NEP was sourced, of course, from Malacanang. Yes. Yun ang origin eh. And you're very familiar with the budget process because you were in Malacanang before. Pero dito mo lang ipasok kung may mga gusto kang gawin, whether yan ay legitimate or not, doon mo na ipasok. Bakit mo ipapasok sa BICAM? At bakit ikaw ang kakausap doon sa magpapasok? Kung ikaw ay presidente, i-delegate mo na lang. Delegate mo na lang. Pero yung isa ring medyo weird ay yung parang packaging ni Saldico na siya ay biktima. Na siya ay mensahero. Na siya ay hindi principal. Tingin ko mahirap naman paniwalaan na siya ay Paul Guy lang. Na siya ay biktima lang. Tingin ko mas madaling paniwalaan na siya ay principal. Pwedeng may ibang mga principal, pero hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya as a principal. Ganun kasi yung dating eh. Parang ilalaglag mo somebody as the principal, tapos ikaw ay hindi. Baka mas maging credible pa yung kanyang testimony kung sabihin niya na yung kanyang role as a principal dito. Tapos, pangatlo, parang napakahalaga ng timing. Diba? Napakahalaga ng timing niyang kanyang testimony. Una, 2 days ago, sinabi niya ni Aimee na magte-testify si Saldico. Okay. No? So, ibig sabihin, paano nalaman ni Aimee? Politically, magkaiba dapat sila ng political alliances ni Saldico. Ibig sabihin, alam ni Aimee na parang bumaliktad na si Saldico. No? Yun yung isang tingin ko na dapat suriin. Ikalawa ay merong mga parating na mga malalaking mobilizations na ang sinasabi may destabilization component. So ito ay parang designed as a trigger para doon sa next week. No, para sa next week. So may mga sitwasyon na nagja-jive dito sa timing na ito. No, without undermining yung content ng testimony, parang ito yung mga humahalo eh. Humahalo rito. Parang medyo magkaroon ka ng counting question mark. O maliit na question mark. Bok, let me just squeeze in. You're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, marami rito ay by design. Kaya dahil sa ganyang klaseng timing, parang nakadesenyo yan to have an effect, to be a trigger, no, towards something, no, na pinag-uusapan nyo yata sa Storycon at saka sa Safe House na ang tawag yata ay destabilization.